Mga kwento ni Felmo. Sabi nila, hindi nasusukat ng anumang bagay sa mundo ang pagmamahal ng isang ina. At hindi matatawaran ng sakripisyo at pag-aaruga nito sa mga anak niya. Magmula sa pagdadalang tao hanggang sa panganganak, ay handa niyang gawin ang lahat para lang sa ikabubuti at ikakaayos ng buhay mo. Kapag dumating na ang araw na hindi mo na siya makakasama. Isang maganda at mapagpalang araw, Sir Seth. Maging sa lahat ng iyong masugid na mga tagapakinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Esther. Hindi ko tunay na pangalan. Edad 45 anyos may gitna sa kasalukuyan at naninirahan dito sa syudad ng Manila. Kasamang aking buting asawa at 2 anak na masugid mo din na tagapakinig. Kahit na nasa syudad ako naninirahan, ay tubong kabisayaan talaga ako at masasabi kong may kaya ang buhay namin ngayon. Dahil sa pagsisikap at pakikipagsapalaran ko, ay nagbunga ito na maganda. May maayos at malago kaming negosyo gawa ng kalakasan ng social media. Pero bago ko pa man matamasa ang ganitong buhay na matagal ko nang pinapangarap, nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay at sarili kong karanasan nung bata pa lamang ako. Patungkol sa kababalaghan na gaya ng iba niyong sender, ay konektado sa kakaibang nilalang. Pero batid ko na sa ibabahagi kong ito, ay marami ang mayayamot at magagalit sa akin. Pero sana, pakinggan niyo muna ng buong kwentong ito bago niyo husgahan ang aking pagkatao. Sisimulan ko na. Taong 1996 nang mangyari ang kaganapang ito. Na mga panahong yon ay naninirahan pa kami ng aking inang, itago na lamang natin sa pangalang Luring. Sa isang liblib at masabi kong mahirap na baryo sa lugar ng Kabisayaan. Nasa edad 16 anyos pa lamang ako at ang aking ina naman ay may kaedaran na. Nasa 40 anyos may gitna kasi ito nang maipanganak ako dahil hirap sila makabuo ng aking ama. At himala na nga lang na nairuwal ako ng normal at walang komplikasyon sa katawan. Konting pagbabalik tanaw lamang sa buhay namin ng aking ina mga kagiliw. Nang sa ganon, hindi kayo maguluhan. Tandang-tanda ko pa. Sa murang edad ay mulat na ako at nagbabanat na ng buto. Dahil sa hirap ng aming buhay nun. 2 na lang kasi kami ng aking ina, ang magkatuwang. Dahil maagang pumanaw ang aking ama at ni isa sa malapit na mga kamag-anakan namin ay walang handang tumulong sa amin. Paano ba naman kasi, Sir Seth? Sa hirap ng buhay sa probinsyang kinatitirhan namin noon ay maging sila nangangailangan din ng tulong. Ika nga, isang kahig isang tuka ang pamumuhay ng mga tao ron. Kung hindi ka magbabanat ng buto ay mamamatay ka sa gutom ng dilat ng mga mata. Idagdag pang hindi maganda ang lupa sa lugar namin. Kaya naman kinakailangan naming mangibang baryo o mamundok para makapagsaka at makapagtanim ng kokonti kung saan walang mga kabahayan. May nalalapitan naman at nauutangan si inay pero grabe ang mga ito kung magpatong at doble pa sa inutang mo ang babayaran mo. Kaya naman sa murang edad ay hindi ko na nagawa pang gawin ng mga tipikal na gawain ng mga bata. Yun bang mga naglalaro, namamasyal at punong-puno ng pagmamahal mula sa mga magulang nilang may kaya sa buhay. Yung gigising ka na lang para kumain at papasok ng matiwasay sa pinapasukang paralan. Hindi mo na kinakailangang problemahin pa ang pagkain mo sa araw-araw at magagawa mo makipagsaya kasama ang mga kaibigan mo. Kaya masasabi kong napakaswerte ng mga kabataan ngayon na natatamasa ang ganitong pamumuhay. Samantalang ako,
Yun lang ang tanging pangarap ko nung bata ako. Pero habang nagkakaedad, nagbago na ito. Hanggang sa ang pangarap ko na lamang ay makaalis sa lugar na kinatitirahan namin nang sa ganon ay makaahon kami sa kahirapan. Nang umidad kasi ako ng 6 na taong gulang ay pumanaw na ang aking ama dahil sa sakit. Magmula noon ay mas lalo pang humirap ang pamumuhay namin ni inay dahil sa pagsasaka lamang ang trabaho ng aking yumawong ama. Kaya walang ibang naiwan sa amin kundi ang bahay na kinatitirahan lang namin. Hindi kagaya ng iba ay wala kaming malalawak na lupain dahil nakikisaka lamang si itay sa lupa ng iba. Kahit anong klaseng pagsisikap nila noon ni inay, ay ganun at ganun pa rin ang pamumuhay namin. Nakakakain naman, pero sapat lang. Magmula nga noon ay kung saan-saan na kami napapadpad ng aking ina para lang maghanap ng pera, para magkaroon ng laman ng kumakalam na sikmura. Nagkanda baon-baon na rin si inay sa utang, dahilan para magpasya kung wag nang ipagpatuloy pang pag-aaral ng sekundarya. Nang matapos ako ng elementarya, batid kong mas lalaki pang gastos namin kapag ipinagpatuloy ko pang pag-aaral ko. Nais man ng aking ina na pagsumikapan pa ang pag-aaral ko pero sa dami ng nagagalit at naniningil sa kanya, maging ako man hindi ko na kinakaya mga ito. Kahit saan kasi ako magpunta sa tuwing may nakakakita sa akin, ako na mismong sinisingil. Kaya naman labis-labis ng hiyang nararamdaman ko at panliliit sa sarili. Idagdag pang sa hirap ng buhay namin sa lugar na yon ay may mga kung anong kababalagan pa ang kumakalat. Bali-balita kasi sa karatignayan na ang dulo ng baryo namin ay pugad ng mga nilalang. Kung tawagin nga nila, aswang. Dahil sa masukal at bundok na ang dulong parte ng baryo, ayon sa iba, doon ang naging takbuhan ng mga nilalang na yon, na laging gumagambala umano sa karatignayon. Kaya naman mahigpit kaming pinagbabawalan ng matatanda na magawiron. Pero kahit ganun pa man, hindi ko pa naman nararanasan noong makakita at makaranas sa aswangin. Tanging bali-balita lang ang naririnig ko. Kung kaya't bata pa lang ako, ay nais ko na talaga makaalis sa lugar na yon. Yan lang ang tangi kong maiiwan sa iyo, anak. Kapag pumanaw na ako, alam mo namang maliit lang itong lupang iniwan sa atin ng ama mo. At kapag wala na kami ay siguradong hindi ito kakasya sa pangangailangan mo. Kaya sige na iha, mag-aral ka na ng mabuti. Pakiusap ni inay sa akin nang minsan ko siyang kausapin tungkol sa binabala kong pagtigil sa pag-aaral at magtrabaho na lamang sa ibang lugar. Pero pinagalitan niya lang ako at sinabing isang kahibangan ng naisip ko. Nagngingit-ngit na ako sa galit ng mga sandaling yon. Dahil grabe na ang nararamdaman kong hiya sa mga kababaryo naming pinagkakautangan ng aking ina. Kami na lamang din kasi ang laging ginagawang pulutan ng mga tsismosa naming kabaryo. Nariyan pang ang ibang mga matatandang lalaki sa lugar namin na nagsasabing aasawahin na lamang nila ako nang sa ganon. Hindi na ako maganda hirap-hirap sa kakahanap na makakain. Bubuhayin umano nila kami ng aking ina. Basta't ibigay ko lamang umano ang kaligayaang ninanais nila noon. Ayon pa sa iba, bata at sariwa pa ako at sayang ang itsura ko kung sa pagsasaka lang sa bukid na magiging kawain ko. Samot-saring pambabastos at pangkakantsaw ang nararanasan ko sa iba naming kababaryo na umabot pa sa puntong hindi ko na talaga kayang magpigil ng galit ko. Kaya naman ng sandaling yon, sumabog na ako at hindi sinasadyang nasagot ko ang aking ina. Ma, wala na nga tayong makain. Wala na akong oras para mag-aral. Dalawa na nga lang tayo sa buhay pero hirap na hirap pa rin tayo. Hanggat hindi tayo umaalis sa baryong to. Sa hirap ng buhay natin dito na mismo tayo mamamatay. Magtatrabaho na lang ako sa syudad. Naiiyak at naiinis na wika ako noon.
Ilang taon ka palang anak at siguradong walang tatanggap ng trabaho sa'yo. Kahit anong mangyari, igagapang ko yung pag-aaral mo. Huwag mong pansinin yung mga naniningil sa atin. Pagtunan mo ang pag-aaral mo dahil yan lang yung susi para makaahon tayo sa hirap. Pasalamat ka nga at nakapag-aral ka pa. Ilang taon pa lang, ma. Sana naisip mo yan dati pa. Uminad na lang ako ng ganito na nagtatrabaho ako. Bago pumasok, trabaho. Pag uwi, trabaho. Ni isang beses sa buhay ko, hindi ako tumigil sa pagtatrabaho. May makain lang tayo. Lintik na buhay ito. Kung ganito lang din naman kahirap, mas mabuti pang sa syudad ako magtrabaho. Nang mabitawan ko ang mga katagang yan, ay naramdaman ko na lang na biglang dumapo sa pisngi ko ang palad ng aking ina. Hindi ko na napigilang hindi maiyak dahil sa bigat na nararamdaman ko. Kung pagod ka na, mas pagod na akong itaguyod ka at iraos ang buhay natin. Pero kahit kailan, hindi ka nakarinig ng nagreklamo ako ni Katiting. Lahat tinitiis ko at isinasakripisyo ko para sa'yo. Gusto mong umasenso at makaahon sa kahirapan? Saan? Sa ibang lugar? Sige, umalis ka. Tingnan natin kung hanggang saan ka aabutin. Galit na wika ng aking ina. Dinuro-duro pa ako ng daliri niya. Matapos yun ay padabog na tinalikuran niya ako at pumasok na sa silid tulugan namin. Napahawak na lamang ako sa pisngi ko dahil ramdam ko pa rin ang sakit nun. Sa tinagal-tagal ay yun palang ang unang pagkakataon na pinagbuhatan ako ni inay ng kamay. Tuwing nagkakamali kasi ako noon ay hindi niya ako pinapalo o kahit kurot man lang. Bagkos ay pinagsasabihan at pinapangaralan niya lang ako. Kaya naman hindi ko talaga inaasahan ang ginawa niya ng araw na yon. Batid ko namang masama ang ginawa kong pagsagot-sagot sa kanya. At nakaramdam ako ng konsensya at pagsisisi nun dahil sa mga salitang nabitawan ko. Pero dahil sa ginawa niya, ay mas lalo pang nanaigang galit at sama ng loob na nararamdaman ko nun. Dahil sa naging sagutan namin ng aking ina ay umalis ako at nagtatatakbo ako patungo sa sapa kung saan kami laging naglalaba. Sakto namang walang tao ron. Umupo ako sa isang malaking bato. Doon ko binuhos ang lahat ng hinanakit ko. Hindi ko naman intensyong makipagsagutan kay inay ng araw na yon. Ang gusto ko lang talaga ay magpaalam sa kanya ng maayos na payagan ako magtrabaho sa ibang lugar o syudad. Nang sa ganon ay mas malaki-laking pera ang kikitain ko at maiahon ko sa kahirapan ng buhay naming mag-ina. Hindi na kasi ako umaasang maiahon niya ang buhay namin dahil may katandaan na siya. Naisip kong kailangan ko makipagsapalaran para sa aming dalawa. Dahil kung mananatili lamang ako sa lugar namin, ay mababaon at mababaon lamang kami sa utang. Malaki pang posibilidad na hindi na talaga ako makakaalis kapag pinatagal ko pa yon. Kaya naman nang malaman kong ang ilan sa mga kabaryo namin ay mas pinipiling magtrabaho sa ibang lugar, yun na lang ang tanging paraan na naisip ko noon. Kating-kati na talaga ako makaahon sa irap na mga panahong yon dahil sa murang edad ay ni isang beses hindi ko pa naranasang makaranas ng karangyaan kahit sa panandaliang panahon lang. Habang nakaupo ako sa itaas ng malaking batot, nagmumukmuk at malayo ang iniisip. Nakarinig ako ng dalawang boses na nag-uusap. Nang lingunin ko ang pinanggagalingan ng mga boses na yon, ay nakita ko ang dalawa naming kabaryo na si Aling Inita at Manang Maribel. Nag-uusap ang mga ito habang naglalakad patungong sapa at may bitbit na batyang may lamang mga labahan. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka naman kuro-kuro na naman yan, ha? At panakot lang sa mga bata sa Karatig Baryo. Alam mo naman yung mga kabataan ngayon. Katitigas na ng ulo at nagsisipaglabas pa kahit gabi na. Tanong ni Aling Nita sa kasama. Abay, oo naman. Totoo lahat ng sinabi ko.
Kalat na nga sa karatig baryo eh. Kaya ikaw, pag-ingatan mong mabuti ang anak mong buntis at baka dito naman sa lugar natin maminsala yung aswang na yon. Alam mo namang maging itong baryo natin kinatatakutan na rin kahit wala pa namang nakakapagpatunay dito na dito nakatira mga animal na yan. Mahabang tugon ni Manang Maribel at may panlalaki pa ng mga mata. Ay, Mariosep ka naman Mare. Tumanda na lamang ako dito kahit kailan. Hindi ko naman naranasan ng mga ganyan. Hindi pa nga ako nakakakita kung ano bang itsura niyan eh. Huwag kang magpapaniwala sa mga ganyan. Wala masama kung maniniwala tayo. Mabuti na nga yun sa ganun eh nakapag-ingat tayo, di ba? Hihintayin pa ba natin na tayo mismo makaranas aswangin? Habang nagkikwentuhan at nagchichismisan ng dalawa, nakikinig lang ako sa kanila. Hindi lang kasi kalayuan sa akin ang pinagpwesto nila at kahit may katerikan pang araw, ay malilim naman si sapang yon dahil may malaking puno sa tawid nito na nagbibigay ng lilim sa pwesto namin. Abay, nariyan ka palang bata ka. Hindi ka man lang nagsasalita. Halika nga dito at ikaw ang maglaban nito. Bibigyan na lang kita. Tulungan mo ako dito. Baling sa akin ni Aling Nita nang makita niya ako. Hindi na ako sumagot pa. Agad na lamang akong tumalima sa sinabi niya. Tumulong nga ako sa paglalaban ng mga damit nila noon. Habang naglalaba ay tuloy pa rin sa pagkikwento si Manang Maribel tungkol sa namiminsalang aswang sa karatig baryo namin. Ayon pa sa kanya, ay nagiging agresibo na umano ang mga aswang at may buntis ng nabiktima ron. Hindi lang umano ang sanggol ang kinuha ng nilalang, kundi ang iba pang lamang loob ng babae. At maging ang puso nito ay kalahati na lamang ang natira. Hating gabi umano nang atakihin ng babae at sinakto ng nilalang na wala ang asawa nito at iba pang mga kasama sa bahay dahil may okasyong pinuntahan nun. Nangilabot talaga ako sa mga sinabing yun ni Manang Maribel at hindi ko lubos mapaniwalaan na may mga ganung nangyari sa paligid namin. Makalipas ang ilang oras na paglalaba at pagkikwentuhan ng dalawa, natapos din kami. Gaya ng sabi ni Aling Nita, nang makarating kami sa bahay nila at matapos ko siyang tulungan magsampay, binigyan niya nga ako ng konting pera at makakain, kapalit ng pagtulong ko sa paglalaban ng mga damit nila. Salamat po. Aalis na sana ako para umuwi nun. Pero bago pa man ako makalabas ng bakuran nila, tinawag ako ng anak ni Aling Nita na si Ate Edith. May iniabot ito sa akin at dahil malaki ng tiyan niya at mabagal nang maglakad ay ako na mismo ang lumapit sa kanya. Dagdag pagkain yan para sa inyo ng mama mo. Anya pa. Nang matanggap ko na ang binibigay ni Ate Edith, ay napatingin ako sa kanya. Nang hawakan niya ang mukha ko at pinaling-paling ito ng marahan. Bakit namamagay ang mukha mo? Takang tanong ni Ate Edith noon. Ano po kasi? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang bigla siyang magsalita at tinanong kung nag-away ba kami ni Inay. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko noon. Saglit niya pa akong pinapasok sa loob ng bahay nila at ipinaghain niya ako na makakain. Doon nga'y kinakausap niya ako at nasabi ko ang dahilan kung bakit kami nag-away ng aking ina. Naiintindihan kita. Sa hirap pa naman ang buhay dito at wala pang lalaki sa inyo. Kahit ako kung ako ang nasa sitwasyon nyo, magiging ibang lugar din ako eh. Maganda yung naisip mo pero sana bago mo ituloy ang pinaplano mo, pag-isipan mo mabuti. Matalino at maabilidad kang bata. Nakikita ko malayo mararating mo. Pero sa bawat desisyon na gagawin ay may kaakibat na kapalit. Kaya sana handa ka sa mga yon. Mahaba at mahinahong wika ni Ate Edith at marahan pang hinaplos ang buhok. Minsan na rin kasi siyang nagtrabaho sa syudad at doon na nga nakahanap ng asawa.
Umuwi lang ito dahil nabuntis siya at kinakailangan niya ng tulong ng kanyang ina noon. Isang pamilya nila sa may kaya sa buhay sa lugar namin. May palayan sila at katunayan, isa si Aling Nita sa pinagkakautangan ni inay pero kahit gano'n ay nananatiling mabait ang mga ito at hindi mapagmataas. Hindi tulad ng ibang mapera sa baryo namin na akala mo pera ng sinasanto. O ito, kung sakali mang makaluwas ka ng syudad, etong numero ko, tawagan mo ako dyan. Dagdag pa nito. Pero nababasa ko sa mga mukha niyang tila ba hindi siya naniniwala sa sinabi kong magtutungo ako ng syudad para magtrabaho noon. Iniabot niya sa akin ng maliit na papel na may numerong nakasulat. Nginitian ko na lamang siya at nagpasalamat ako. Matapos kong kumain, tuluyan na akong umuwi. Nang araw na yun din ay nabuo ang desisyon kong pupunta ako ng syudad. Sa ayaw o sa gusto ng aking ina, ay wala siyang magagawa pa. Nang makauwi ako sa bahay ay nakita kong hinihintay na ako ni inay sa pagkainan. May kamoteng kahoy ng nakahain at iba pang gulay na galing lang din sa bakuran namin. Pinatulong po ako ni Aling Nita sa paglalaban niya at pinakain na rin ako sa bahay nila. May pinadala din po siyang pagkain. Sa inyo na po to at hindi na ako kakain. Sambit ko at inilapag na sa mesa ang dala kong pagkain na nakasupot nun. Tiningnan lang ako ni inay ng makahulugan na para bang may inaantay pa itong may sabihin akong iba. Nang hindi na ako magsalita pa, ilang sandali lang din naman ay ibinaling na niya sa pagkain ang atensyon niya. Kaya naman naglakad na ako papasok sa silid tulugan namin. Alam kong masama pa rin ang loob niya sa akin pero kailangan ko yung baliwalain para matuloy ang plano ko. Nang gabing yon nga mismo, inihanda ko ang ilang mga kagamitan ko para sa pag-alis. Wala man akong kasiguraduhan kung ano ang aabutin ko sa lugar na pupuntahan ko. At saan man ako mapadpad, ay ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Inipon ko talaga ang buong lakas ng loob ko para matuloy lang ang paglayas ko. Konti lang ang gamit na dinala ko. Pinakiramdaman at hinintay ko munang makatulog ng mahimbing si inay sa tabi ko noon. Nang maramdaman kong tulog na siya, ay dahan-dahan na akong bumangon at tuluyang binitbit ang maliit kong bag. Saglit na tinungo ko ang damitan ni inay kung saan nakalagay ang perang iniipon niya para sa pag-aaral ko at para na rin sa gamot niya. May dagdag ko lamang na may sakit si inay ng mga panahong ito. Pero hindi ko alam kung anong sakit yon dahil hindi naman niya sinasabi sa akin. Ang alam ko lang ay ang madalas niyang pag-ubo. Pero wala namang plemang sumasabay. Yun bang asong parang nasasamid at saglit na naman ay nawawala din. Pagkakuha ko sa pera ng aking ina, ay dali-dali kong binalik ang lalagyan kung saan ito nakatago. Masama man ang ginawa ko at pagnanakaw ito ay ipinangako ko sa sarili ko na triple ko pa itong ibabalik sa nanay ko. Nung tuluyan ko nang makuha ang pera ay nagmadali na rin akong lumabas ng bahay. At sa kadiliman ng gabi, sinuong ko yon. Sa tingin ko ay mag-aalas 12 na ng hating gabi ng mga oras na yon. At sobrang tahimik na ng kapaligiran. Lakad takbo ang ginagawa ko para lang makarating kaagad sa bukana ng baryo. Pero bago pa man ako makarating ron, napahinto ako sa pagtakbo ng madaanan ko ang bahay nila Aling Nita. Napansin ko kasing parang may imahe ng tao na nakatayo sa labas ng bakuran nila. Kaya naman mabilis akong nagtago sa isang malagong halaman nila sa may daan kung saan tanaw ko pa rin ang taong nakatayo sa tapat ng bahay nila na yon. Nakaramdam naman ako ng kaba at baka makita ako ng taong yon. Masumbong pa ako sa aking ina at tiyak na mayayari talaga ako. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng kakaibang ingay na para bang may manok na sinasakal at hindi matuloy-tuloy ang pagputak nun.
Hindi ko lubos mawari kung saan nanggagaling ang ingay na yon. At hindi ko alam kung bakit bigla na lang nanindig ang mga balahibo ko. At ang kaninang kabang nararamdaman ko ay napalitan ng takot na nanonood sa aking kalamnan. Maya-maya lang ay nakita kong dahan-dahang tumuwad ang taong nakikita ko na animoy asong nagkukutkot sa lupa. At ang duming nakukuha nito ay ipinapahid niya sa katawan niya. Kasunod noon ay bigla na lang itong naghubad ng suot niyang damit pang itaas. Nang masanay na mga mata ko sa dilim, ay doon ko napagtantong matandang babae pala ang bulto ng taong nakikita ko. Nakabalabal kasi ito ng itim. At nang tanggalin niya yon, ay tumambad sa akin ang buhaghag niyang mga buhok na animoy. May sariling buhay na gumagalaw-galaw sa ere. Dali-dali kong nasapo ang bibig ko para hindi ako makagawa ng ingay. Sa kadahilan ng gulat na gulat talaga ako sa nakita ko na yon. Lalo na nang biglang dumapa ang babaeng ito. Mabilis na gumapang patungo sa silong ng bahay nila Aling Anita. Nakarinig na rin ako ng mahinang huni ng ibon na para bang bumubulong-bulong na lang ito sa tenga ko. Nagdudulot sa akin ng antok yon. Animoy hinihele ako at grabe ang antok na nararamdaman ko noon. Halos hindi ko na nga mapigilan ang antok ko at napapapikit ako. Napakapit na lamang ako sa halamang pinagkukublian ko nang maramdaman kong pabagsak na ako sa lupa at nakaluhod na ako noon. Hanggang sa bigla na lang akong nabalik sa ulirat nang makarinig ako ng malakas na pagsigaw mula sa loob ng bahay nila Aling Nita. Boses yun ni Ate Edith na takot at humihingi ng tulong noon. Dali-dali naman akong napatingin sa bahay nila at laking gulat ko nang makita ko ang matandang babae na nakadikit na parang butiki sa may bintana ng silid ni Ate Edith. Ang mas nakakagimbal pa, nakabaliktad ito. Nasa itaas sa mga paa at ang ulo ay nakadungaw sa may bintana. Habang ang isang kamay ay may pilit na hinihila palabas ng bintana na yon. Sigaw pa rin ang sigaw si Ate Edith. At dahil sa magkakalayo ang mga kabahayan sa lugar namin ay tiyak ko na walang makakarinig sa kanya. O kung meron man, ay matatagalan sa pagsaklolo ang mga ito. Nagmadali na akong tumayo sa kinasasalampakan ko at nang makakita ko ng bato, agaran ko yung pinulot at pinagbabato ang nilalang na nasa bintanang yon. Nakailang bato pa ako dahil hindi ko man lang ito matama-tamaan. Nasa ikalawang palapag na kasi ng bahay ito at mataas yon, kaya hindi umaabot ang pagbato ko. Ang iba pa ay nalalakasan ko kaya hindi tumatama. Lakas loob akong pumasok sa bakuran nila Ate Edith at doon nga ay nakita kong hawak-hawak ng nilalang ang buhok ng buntis kong kabaryo at hinihila niya ito palabas ng bintana. Patong-patong na ang takot at kabang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero mas nanaigang kagustuhan kong tulungan si Ate Edith. Lakas loob kong pinagbabato ng kung anong madampot ko ang nilalang hanggang sa mabitawan nito si Ate Edith. Umaangil itong bumaling sa akin at kitang-kita kong nanlilisik ang malalaki at naninilaw nitong mga mata. Walang ano-ano ay bigla na lamang itong nagpatihulog. Narinig ko pa ang paglagapak ng nilalang sa lupa. Agaran naman akong napaatras nang makita kong bigla na lamang itong nag-anyong malaking baboy na kulay itim. Galit na umangil sa akin ng nilalang habang nakanganga ang malaki nitong bibig. Nakausli ang matulis at mahabang mga ngipin na para bang anumang sandali ay handa akong lapain nun.
Nang makita ko ang katakot-takot at nakakapangilabot na anyo ng nilalang, ay mabilis pa sa 4:00 kumaripas ako ng takbo, pabalik sa bahay namin ni inay. Walang lingon-lingon ang ginawa ko. Makaalis lamang ron. Habang tumatakbo ay samot-saring mga nakakatakot na tunog ang naririnig ko nun. Nariyang may angil ng aso, malakas ng iyaw ng pusa, at huni ng mga kakaibang ibon na sa tanambuhay ko, ay nang gabi ko lamang yun naririnig. Sigaw pa ako ng sigaw sa tuwing may mga kabahayan akong nadadaanan para humingi ng tulong. Pero para bang walang nakakarinig sa akin nun. At ni magbukas man lamang ng ilaw ay hindi magawa ng mga kabaryo ko. Kaya naman wala na akong ibang nagawa kundi ang magtatatakbo lang talaga. Mas lalo pa akong nilukuban ng takot ng masipat kong malapit na akong maabutan ng nilalang. Pero sa pagkakataong ito ay naging matandang babae na yon. Umaalingasaw pa rin sa paligid ang napakabahong amoy na para bang may binurong ihi ng matanda nun. Nakakasulasok talaga yon. Masakit sa lalamunan. Gaya ng una kong nakita ay naging mas nakakatakot pa ang itsura ng matanda. At ilang di pa na lamang ang layo namin sa isa't isa. Maaabutan niya na ako nun. Sa pagmamadali ko ngang makalayo sa nilalang, sa kasamaang palad, natisod pa ako sa batong nakausli sa may daan nun. At dahil sa pababa ang daang yon, ay mabilis akong nagpagulong-gulong sa mabatong daan. Dahil sa bilis ng pagtakbo ko ay nawalan na talaga ako ng kontrol sa sarili. Agad kong naramdaman ang pagapdi ng tuhod at mga siko ko. Pilit ko mang huwag itong indahin at bumangon kaagad ay hindi ko na nagawa pang makatakbo. Dahil sa sobrang sakit ng paa at pakiwari ko ay nabalian ako ng buto nun. Habang pinipilit kong tumakbo ulit ay muli ko na namang narinig ang kakaibang huni ng wakwak na nagbibigay ng antok sa akin. Bahagya ko pang nilingon ng pinanggagalingan at hindi kalayuan ay nakita ko ang matandang babae na dahan-dahang palapit sa akin. Sa isip-isip ko ng mga sandaling yon, katapusan ko na talaga. Hanggang doon na lang ang buhay ko dahil hindi ko na magawa pang makatakbo at nilalamon na talaga ako ng antok. Hanggang sa maya-maya pa, tuluyan na akong bumagsak sa kalsada. Kasunod noon ay narinig ko ang malakas na boses ng aking inang galit na nagmumura. Dahil sa antok ay nawalan na ako ng malay. Nagising na lamang ako umaga na at nasa silid tulugan. Nagamot na rin ang mga sugat ko at nakita kong inaantay ako ng aking inay na magising. Nang makita ko siya ay napabuntong hininga na lamang ako. Inaasahan ko na papagalitan niya ako. Nakita ko din kasi ang bag na daladala ko nang magdaang gabi. Ngunit ang inaasahan ko, hindi nangyari nun. Hindi niya ako pinagalitan. Bagkos ay inaya niya lang akong bumangon na kung kaya nang sa ganon ay makakain na ako at may niluto na umano siya. Sige po ma, maikling sambit ko. Nagpatiuna na siyang lumabas ng silid. Sumunod na rin ako matapos kong mailigpit ang pinagtulugan ko. Habang kumakain, tahimik lang na pinapanood ni inay ang bawat galaw ko. Kahit na hindi niya ako pinagalitan ay nakikita kong baka sa mukha niya ang pagkadismaya. Kaya naman hindi ko na napigilang hindi umiyak at humingi ng kapatawaran dahil sa ginawa kong pagtatangkang lumayas nun. Hindi ko na naituloy pa ang pagkain ko at naiuko ko na lamang ang ulo ko dahil sa iyang nararamdaman. Naramdaman ko na lamang na niyakap ako ng aking ina. Pinapatahan pa ako sa pag-iyak nun. Aniya, naiintindihan niya ang ginawa ko at hindi niya ako masisisi kung malayo at mataas sa mga pangarap ko sa buhay. Dagdag pa niya, susuportahan niya na lang ang mga nais kong gawin.
basta't sa ikabubuti ko o naming dalawa. Matapos naming magdramahan ay doon din sinabi ng aking ina kung ano ba ang mga sumunod na nangyari. Matapos kong mawala ng malay, ayon sa kanya, nang maabutan niya ako sa daan ay bigla na lang nagtatatakbo palayo ang matandang babae na humahabol sa akin noon. Pero batid ni inay na hindi normal ang matandang yon. Kaya naman pinagkakatok niya ang pinto ng mga kabaryo namin na malapit sa pinangyarihan at sinabing may aswang na tumambang sa akin noon. Mabuti na lamang din at nakapagsumbong na pala si Ate Edith sa iba pa naming mga kabaryo. Kaya naman nagtipon-tipon ng mga kalalakihan at hinanap ang nilalang na humabol sa akin. Habang si inay naman ay tinulungan ng isa naming kapitbahay na iuwi ako nun sa bahay. Kahit anong gising kasi umano sa akin ay hindi talaga ako magising-gising. Kaya naman pinabuhat na ako ni inay. Nang araw ding yon, mas lalo pang lumaganap sa lugar namin ang usapin patungkol sa mga ganong nilalang. Nang malaman din ni inay ang naging karanasan ko, doon nagbago ang isip niya. Pumayag na siyang mangibang lugar kami. Dahil din sa naranasang pang-aaswang kay Ate Edith, nagpa siya mga magulang at asawa niya na pabalikin na lamang siya sa may syudad para sa kaligtasan ng magiging anak nila. Doon nga ay kinuha niya kami ni inay para magtrabaho sa kanya. Nang sa ganon, ay makabawi man lamang daw siya sa ginawa kong pagligtas sa buhay nila ng anak niya. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa gustong magpa-shoutout, i-message nyo sa Facebook page at Instagram or email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? Shoutout sa mga bago at nag-renew ng kanilang membership. Maraming salamat po sa dalawang bago. Si Nadia Cabalar at si Maria Angeli Cortesa. Happy 3rd, John Leo Hailo. Happy 4th, It's Hanoi. And Jalu Pagong. Happy 5th, Aprilin Almencion. Happy 6th, Evelyn Valles and John Ryan Perez. Happy 7th, Maria Victoria and Crisette Reposo. Happy 8th, Ameline Asis. Happy 10th, Glenda Valdivia. Happy 13th, Sassy. Happy 14th, Aishel Aninion. And Richard Diogenes Cipriano. Happy 15th, Rowena Catalan M. Happy 17th, Joseph Esteban. Happy 19th, Inali 8519. Happy 21st, Richmar Jordan and Sabina Magdaleno. Happy 23rd, MCZ. Happy 24th, Ball is Hype Mox TV. Happy 25th, Vanessa Ann Quintos and Honey Lee Loyola. Happy 27th, EG. Happy 28th, John Lu Official. Leticia Suzuki. Happy 30th, Aimee. Happy 34th, Miss Casey A. Happy 35th, Mervin Teopes. Happy 38th, Jainan Alisa Bernal. Happy 41st, Cairo Sarankin. And happy 43rd, Carmelita Mabanag. Sa mga nag-message naman, sir, pa-shoutout po ako, MJ Molina ng May Kawayan, Bulacan. Thank you sir, mga kwento mo lang talagang papakinggan ko pagkatapos ng gawaing bahay. In short, ikaw ang aking pahinga. Next, from Ray SGVia. Maraming salamat, sir. Good day, sir. Set pa-shoutout po sana ulit ako. Still favorite pa din ang page mo. Pa-shoutout sa team Barurot, Jepoy, Carlos, Miguel, Kuya Edward, Boss Maek, Jesse, at Air Randy. More power po from Anton Sidwan Galan. Shoutout kay Ma'am Margaret Montenola. Sir, good afternoon. Pa-shoutout kami dito sa Donsol, Sorsogon, and Family Cat. Di na lagi pong nakikinig sa mga upload mo. Hindi po talaga nakakasawang pakinggan ng boses niyo. Wow, thank you. Sana po may ma-shoutout po kami sa next upload. Thank you. It's me, Vince A. Catley, aka ang mandirigmang manululat from Donsol, Sorsogon, from Vince A. Catley. Sir, good evening po. Pa-shoutout po kami dito sa Brunei ni Ate Cristina Daroya. 3 years, saan na ngayon nawala? 3 years na po ako nakasubaybay sa inyo. Nasa Pinas na ako at daladala ko ang
dito sa abroad na nayanggaw ko nga pala si Ate Christina na adik sa pakikinig sa mga kwento mo. Bella nga po pala from Palawan. Sana po mabasa niyo at sa susunod po magpapadala na rin ako ng kwento. Yun, thank you ma'am. From Bella Arcelias Bentor. Super shoutout po sa next upload niyo, Narciso and Tabangay family. Lagi kaming sumusubaybay sa mga bago niyo pong uploads. Pa-shoutout na rin po sa jowa kung niyanggaw ko na sa pakikinig ng kwento mo. God bless you po. Ingat lagi from Semirara Island, Kaluya, Antique. Thank you. Good evening po sir. Pa-shoutout po ulit ako sa asawa kong si Marisol na mainit ang ulo pag nag-iingay kami na nakikinig siya ng kwento mo. Isama mo na rin po ang Canapi family at Joanna Oronan at Marian Oronan. Pabati na rin po sa apo ni Marisol na mag-birthday. April 11. Salamat po. Belated happy birthday, sorry. From Jessol Paklita. Ay lang mga kagiling, maraming salamat po sa inyo. Happy weekend po. Enjoy po tayo weekend. Kasi Lunes na naman sa Monday. Charing. Salamat.